This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And syempre, napakadali rin mag-sign up since you can just sign up using your social media account or Google account or manually sign up sa kanilang website. And there you are, you may check the Windows 10 Pro, and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. And yes, there are a lot of payment options using your credit card, debit card, via PayPal account, or if you have a PayPal account like mine, yun yung gagamitin natin. That's it mga kaibigan. Check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. The long wait is over. Okay, eto na po mga kaibigan. Step by step, you will know how to install operating system sa iyong computer. We will be starting from the part kung paano mag-create ng installer using a flash drive up to the point na may install natin yung operating system. Now, on the other stuff like for example, pag set up ng mga settings na gusto mong ma-personalize yung unit mo or basic installation, medyo pahapyaw lang yung mga gagawin natin. So, everything will just be by default by, kumbaga, kung may knowledge ka na sa installation, it's just the express way of installing. So, walang mga customization na gagawin para at least hindi malito yung mga kasamahan natin na ngayon palang matututo pagdating sa pag-i-install ng operating system. Pero ito naman magagaranti ko mga kaibigan, once naman na natapos itong video na to, alam mo na kung paano mag-install ng operating system, and now you can at least complete your setup na kung dati-rati na ipakita ko sa inyo paano mag-assemble ng hardware, ngayon naman matututunan nyo na kung paano naman mag-install ngayon ng software. At least kompleto na, package na. Kumbaga, you may have now the confidence na okay, bilhin ko na lang lahat tong mga piyesa and ako nang bahalang mag-assemble at saka mag-install ng operating system para maging usable na yung unit mo. Okay, so ayun mga kaibigan, sasamahan nyo ako at gagawa tayo ng installer and let's reformat this unit. And syempre, para mas marami pa kayong malaman, matutunan, and of course, mga reviews, unboxings, and tech updates, feel free to subscribe dito sa ating channel. Okay, so una nating ginawa is bumili tayo ng flash drive. So meron tayo ditong Lexar 32GB. Actually, overkill to. Okay na yung 8GB. At least 8GB lang yung kailangan mo. So, we have here 32GB. And syempre, ang una mong gagawin is isasalpak mo ngayon sa iyong computer. Okay, so pag na-detect na mga kaibigan, let's proceed and open Google Chrome. And ang una nating hahanapin mga kaibigan is of course Media Creation Tool. Okay? So, let's look for the Media Creation Tool. Kahit yan lang yung i-search mo, automatically ang lalabas dyan na pinakauna is yung Download Windows 10 Disk Image. So, ayan, i-download natin. Download Windows 10 Disk Image, and makikita mo dyan mismo sa Microsoft website yung Download Tool Now. Okay? So, click mo lang yung Download Tool Now. Alright. And click. Yes. Okay. So, inopen na natin yung ating dinownload. And eto na po mga kaibigan. Getting few things ready. So, eto na po mga kaibigan. Ang pinaka first step is of course download the fresh installer from the Windows 10 website. And ayan, may pagpipilian, upgrade this PC now or create installation media. So, ang intention kung bakit natin to ginawa mga kaibigan is to download the installer of Windows 10. Kasi nga i-install natin with the other computer. So, pinaka-importante din na kailangan yung i-consider mga kaibigan kung balak nyo pong i-reformat yung computer nyo sa bahay o kayo mismo magre-reformat. Dapat meron kang installer ng Windows 10 or meron kang extra PC or laptop na pwedeng gamitin para mag-download ng Windows 10. And ayan, click natin yung Create Installation Media. So, next.
Ngayon, ang pipiliin natin mga kaibigan is of course ISO file. Ida-download natin yung ISO, yung Windows 10 installer. Next, and syempre pipili ka kung saan mo siya ilalagay. Kung gusto mong sa desktop mo na siya ilalagay para pag katapos ng download is makikita mo sa desktop or sa my documents, or bahala ka sa my downloads folder. Ngayon sa akin, I prefer na lang na sa my documents. Kasi medyo hindi naman ganun karami yung files ko doon. And this may take for a while, maybe be around 1 hour to 2 hour for most cases sa atin mga kaibigan. Unless talagang solong-solo mo yung internet, ikaw lang gumagamit, or you have really this kind of very fast internet, then it's good for you. You can just have the installer, or madadownload mo lang yung installer ng mga around 10 minutes. Ngayon, ang question dito, paano mo ngayon gagawin na itong i-download nating Windows 10 is mailalagay ngayon sa flash drive para yung flash drive mo maging bootable or maging installer. Okay, so let's go again to Chrome. Ang pinakasimpleng tool na ginagamit namin is yung Rufus. So, Rufus bootable. Okay, yan na lang yung i-search mo. Punta ka na lang sa mismong official website nila, and then look for the download, and then 3.1 as of April 22. And yes, yan, nagda-download na rin. And then click that downloaded Rufus tool. Rufus. And yes. Okay. Do you want to allow Rufus to check application under updates online? So, kailangan pa ba natin yun? Panggawa lang naman natin ng installer, so kahit no na lang. And ayan, na-detect ngayon yung 32 gig na sinalpak natin kanina. So, disk image ISO, di ba yung dinownload natin kanina? Yung pagka-compress ng file is ISO. And yes. And then select. So, hahanapin natin ngayon yung file na dinownload natin. Nasaan na yung file na yon? Alright, so na-download natin siya sa my documents. Okay, panggawa ng bootable para sa Windows 10. And you can just change the name or leave it as it is na ganyan. Okay, and start. Okay, so ayan lang. Nothing, kumbaga pagdating sa software ng Rufus, wala namang masyadong komplikado dyan. 2 steps lang yan. Select the file and then start. Siguro around 10 minutes or 15 minutes, most likely ganyan. Okay, so ayan, natapos na. So what you will just simply do is close. Alright, so ang gagawin natin ngayon, before I will demo yung mismong unit natin, dahil naka MSI board siya, ipapasilip ko din muna kung paano ngayon iset ito. Na kunwari ang gusto kong i-reformat is itong unit ko ngayon na with an Aorus board. So before ko gawin sa MSI, sa Aorus muna. So ang una mo gagawin pag nag-restart ka is press mo na kagad yung delete. So ginawa lang natin kasi is restart. Hindi ko pa alam kung kailan siya magbo-boot. So press mo na kagad yung delete. Sunod-sunod na yan. Okay. And sa kasamang palad, sa kabila lumabas. Nang lahin. Dito lumabas. Okay. So dual monitor kasi tayo. So sa kabila siya lumabas. Pagdating kasi sa BIOS pa lang. Pagdating kasi sa BIOS, hindi pa siya naka-extended display. So, one monitor lang yung isang display monitor lang yung magpapakita ng BIOS mo. And here, pagpasok mo sa BIOS ng Aorus, first na makikita mo is eto. Easy mode. Kadalasan yan. Yan yung easy mode. Ngayon, makikita mo dito yung option na advanced mode. So, pumunta ka dun. So, most of the motherboards, even with the MSI, yun din yung gagawin natin. Pupunta tayo ngayon sa advanced mode by pressing, sabi niya, F2. Function. Okay? Settings. So, hindi mo makikita dyan. System info, wala dyan. Instead, merong boot na tab. Kadalasan, BIOS. Merong BIOS na tab or boot. So, pupunta ka ngayon dito sa boot na tab and makikita mo dito ang naka-first boot is T-Force. And then, followed by the UEFI Lexar. So, kung i-start natin to, automatically, mag-boot siya sa Windows kanina. Ngayon, paano ang gagawin natin na kung bala kong i-reformat tong unit na to, ano ang dapat kong gawin? Ang dapat mong gawin is iset mo na as first boot yung UEFI Lexar. Punta ka ngayon dito sa option 1, boot 1, and enter. Hit enter and go to UEFI Lexar. Okay, F10. Yes. F10 is save and exit.
Yes. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ngayon na-set na natin ngayon yung flash drive na first boot. Ano ngayon ang mangyayari? So nagpakita ngayon yung Aorus na logo. And ayun, medyo hintayin mo lang siya, mga siguro a minute or two. Makikita mo may nalabas na loading. And here we are. Nandito na tayo ngayon sa mismong Windows 10 installer na ginawa natin. Nag-pop out na yung dialog box ng Windows. Of course, dahil nga hindi ito yung i-reformat natin or hindi natin dito i-reinstall, i-exit natin yan. Okay, so ayun, proceed na tayo. And ang unang-una natin gawin is i-press ang delete. Okay, so pagka power on mo, agad-agad punta ka sa keyboard and press mo yung delete or yung F2. Pwede mo rin namang pagsabayin para at least sigurado na makakapasok ka sa BIOS. Okay, so looking at the BIOS, parang nakakatakot kagad tingnan. Kasi yung iba sa atin, naku, baka may maipindot ako dito, baka mamaya may mabago ako, biglang ang mangyari is hindi na mag-boot yung aking computer or masira ko siya. So, if there's anything na pwede kang magkamali or any chance, huwag kang matakot kasi meron naman tayong restore defaults o kaya load optimize default dito sa tab or sa menu ng save and exit. Kadalasan nasa save and exit po yan. Okay, so let's go back to the boot menu. So, dito kasi nangyayari yung kumbaga pinaka basic na kailangan mong gawin before ka mag-proceed sa pag-install or before ka mag-reformat. Kailangan mong ma-set yung flash drive mo as the first boot. Lalong-lalo na kung dati nang meron ka ng operating system. Pero kung walang laman yung SSD mo as in bagong-bago, actually kahit hindi ka na pumunta dito sa BIOS para i-set pa yung first boot. Unlike before with Windows 7 or previous Windows or previous operating systems na kailangan mong i-set pa rin dito sa BIOS yung first boot na DVD o kaya CD o kaya flash drive. That was before. Pero these days sa mga bagong BIOS na natin, hindi na kailangan yun. Automatically, pag walang laman yung SSD natin or yung primary drive natin, magbuboot na mismo yung ating flash drive na may lamang installer ng Windows 10. Okay, so let's do this. Set the flash drive as the first boot and dito ang nakaset is yung ADATA SSD. So, let's go and dito makikita mo na may dalawang boot option, the UEFI Lexar at saka yung USB hard disk. So choose this UEFI Lexar kasi ito na yung bago na boot process compared sa legacy, which is ito is gagamitin mo lang kung mga older Windows operating systems. Pero with the Windows 10 nowadays, we will just be using the UEFI firmware. Okay, so makikita mo rin dito na kung sakasakaling wala dito yung Lexar dito sa boot option, punta ka dito sa may mismong UEFI hard disk drive BBS priorities. Pero in most cases, dito pa lang sa boot option menu, mapipili mo na yung Lexar flash drive natin. Okay, so after you choose the Lexar flash drive, now let's go to the save and exit and save changes and reboot. So ayun, ganun lang kasimple yung gagawin mo sa ating BIOS. So maging Aorus man yan or Asus, same na same po yung process. Okay, so hihintayin lang natin. And here we are with the first dialog box. Okay, so by default, English language yung pipiliin natin. Next, and then install now. Okay. And yes, setup is starting. Okay, so mamaya na natin gagawin yung paglalagay ng product key to activate our Windows. For now, we'll just tick the I don't have a product key. Now, by default, I will just recommend the Windows 10 Pro dahil into gaming or into general purposes naman yung unit natin. And most of the hardwares nowadays is capable naman to drive the Windows 10 Pro. And then, I accept the license terms. And next, kung interested kayong basahin yung end user agreement, then you may just read it all, then tick the box. Then, pagdating nyo dito, don't choose the upgrade. Choose the custom install Windows only.
So, ayan, dahil nga may operating system dati, and the reason why I reminded you guys na dapat walang laman na importanteng files yung hard drive natin bago nyo to gawin. Dahil nga meron nang naka-install dati na operating system, makikita nyo po mga kaibigan na merong mga 4 partitions dito. So, we will just delete all of these partitions. Delete. And then, yung mga recovery partition, i-delete din natin. Partition 2, delete din natin. Kaya napaka-importante po yung sinabi ko kanina na before nyo to gawin mga kaibigan, is kailangan i-backup nyo po lahat ng mga files. Okay? Okay, so I will make this part very simple sa inyo mga kaibigan. Since nowadays, hindi naman na ganun kauso ang pagpa-partition ng mga drives, so I may just recommend to proceed na lang sa new. Okay? So just set that whole SSD as your drive C. Okay, after you hit new, magpapakita yung 4 na partitions ulit, and merong mga system reserve partition at saka recovery partition na ma-auto create. Pero ang ititik nyo po dyan or ang pipiliin nyo po is partition 4. Baka mamaya ang pipiliin nyo partition 3. Anyway, hindi rin naman kayo makakapag-proceed. So you can just hit next if you choose partition 4. Alright, so next. So ganun lang po kasimple mga kaibigan, napakadali. Okay? Ang nagpadali dito mga kaibigan is sinimplihan ko kasi. So if you want na kahit paano mas safe yung pagre-reformat mo lalong-lalo na first time, take note mo po yung mga kaibigan na dapat iisang SSD lang at saka dapat wala na pong mga files na importante. And even me, kahit matagal na po akong nagre-reformat, from time to time, pinapractice ko pa rin yung ganung setup na dapat yung SSD lang na napipiliin kong magiging boot drive ang nakakabit. Kasi may mga cases na syempre kahit matagal mo nang ginagawa, pwede ka pa rin malito kung may makikita ka na, uy, teka lang, ba't ang daming mga drives dito? Tapos lalo na kung puyat na puyat ka, or syempre kung matagal mo na kasing ginagawa, minsan parang nandun na yung kahit nakapikit ka, nagagawa mo na eh. Pero yun naman yung mga higher chance na pwede kang magkamali kasi hindi ka na masyadong nag-iingat eh. Kabisado mo na. So hihintayin lang po natin yan mga kaibigan. So it may take mga 5 minutes, lalong-lalo na kung NVMe SSD ang gamit mo, bago mag-reboot ulit yung unit natin. Yung mga ibang mga bagay like creating partitions, hindi ko muna masyadong highlight dito mga kaibigan. Kasi tulad yan ng sinabi ko kanina, sa panahon naman ngayon is uso na yung drive mo na SSD is as a one partition na lang siya kasi ang purpose na lang is as a boot drive, and kung may extra SSD ka man, another partition as a whole na lang din siya for your games, and kung may hard drive ka naman, ganun din yung gagawin mo. So ayan, nagre-reboot na siya. Sabi niya, getting ready to rumble. Okay, so ayun, getting ready. So, baka mga kaibigan, hahanapan nyo ako ng mga advanced na settings or anything na customization dito, ay wala po akong ipapakita. It's just the basic. And sa Windows 10 naman na, it's not like before or yung mga naunang operating systems na kailangan i-tweak mo, kailangan may mga ayus-ayusin ka sa yung mga settings para at least mas ma-maximize mo pa yung unit mo. Page. Okay, so here is the first part. So, taga saan ka? Let's start with the region. Is this right? Are you from the United States of America? No, I'm from the Philippines. Okay, so select natin yung Philippines. And then, of course, yung keyboard layout, let's go by default, US. And then, want to add a second keyboard layout, skip na natin yan. Okay. So, I don't have internet muna para walang kung ano-anong mga magpapakita kahit na meron tayong internet. I advise na para hindi kayo masyadong malito sa mga kung saan-saan kayo dadalhin ng Microsoft is continue with the limited setup. So, huwag mong ipipress yung connect dahil dadalhin ka niyan sa kalituhan. So, who's going to use this PC? Pangalan natin, Mang Tomas. Okay, so just type user. Of course, yung memorable daw na password mo. Ayan. Yung araw na nag-break kayo ng ex mo.
Pero ililive na natin yung kahit hindi ka maglagay ng password dyan. Next, then do more across devices with activity history, if you want timeline, blah blah blah. I think these are not a big deal thing, so just press no, just hit no. And then dito medyo may mga i-off ako pag ako ay para sa akin, pero those are something na a bit subjective, kumbaga para sa akin lang yon, so I will just leave it as is na ganyan, just hit accept. These days, unlike before, wala nang masyadong komplikado gawin pagdating sa pag-install ng operating system. Before kasi talaga mahirap din naman, maraming mga kung anong mga pasikot-sikot, maraming mga kailangang gawin, pero these days na medyo mas user friendly na yung mga interface. Lalo na syempre meron ng YouTube. So, eto. Kaya, yon, subscribe naman kayo dyan mga kaibigan kung nasusundan nyo ang ating pina-basic way of installing Windows the safest. Okay. And yes, here we are. Welcome to your new version of Windows. So, ayan lang mga kaibigan. Ganun lang kadali. Okay, di ba? Na-install mo na. And, ano na gagawin ko, sir? Eto na. And by default, nandyan na rin yung nakakonect na tayo sa internet. So, dati-rati, hindi pa yan magpapakita. So, may mga ina-unpin lang ako dito. Dati-rati, kailangan mo pang install yung internet mo, internet driver, and dito makikita nyo na halos lahat na ng mga drivers naka-install na. Pero of course, those are the Microsoft basic drivers. Alright, so syempre hindi matatapos ang ating installation ng Windows kung hindi natin i-check ngayon yung ating system properties. So go to your this PC and then properties, and makikita mo dyan na hindi pa pala activated yung Windows natin. Alright, so let's go and activate our Windows. Activate Windows, and sabi nga dito, Windows reported that there's no product key was found on your device, error blah blah blah. So change product key. So, kailangan mo ngayon mag-punch ng product key dyan. And let's go sa ating SCD key. So, meron yan sa ating mga YouTube. So, pupuntahan natin yung ating YouTube channel at hanapin natin yung channel ni Bermore. Okay, so hanapin natin yung ating channel. Kailangan na nating mag-subscribe. Okay, so ayun, ipa-intro pa lang ni Mang Tom, nandito na yung kanyang discount code na 15% pag ilalagay daw natin yung SKBER, BER. So just hit that Windows 10 Pro link, and ayun, mapupunta ka na, tapos kopyahin mo yung discount code na SKBER, and of course buy now. So of course, kung wala ka pang account, magsa-sign up ka, pero you may just use your Google account. Ayaw yung Facebook. And eto nga, type na natin yung ating Google account, and yun. So meron tayong demo dati, and of course punch mo ngayon yung ating CD key. Punch mo ngayon yung CD key and pay it via PayPal, and then go to this part and activate Windows. So ayun mga kaibigan, ganun lang po kakadali gumawa ng installer na flash drive, and then iset mo sa yung BIOS, and then install the Windows. So tatlo yung topic na kinover natin ngayon. So ayun, keep posted mga kaibigan sa part naman na kung ano yung mga dapat mong i-download, kung ano yung mga basic applications na kailangan mong install, which is alam kong nasa sa inyo na yan, subjective po yan, depende po yan sa mga gumagamit, depende bilang ikaw na mismong gumagamit ng computer, ano ba yung mga kailangan mo ba ng Chrome, kailangan mo ba ng VLC, so you can download all of those softwares through online. So kumbaga, yan naman na yung assignment mo. Para kung gusto mong medyo mas advanced, malalaman mo kaagad yung mga yon, how to install Office, then it's up to you now to Google those kinds of stuff. Ang kinover lang muna natin ngayon dito is yung installation ng Windows. And soon we will be covering all of those
other stuff din naman or basic applications. And pero yun nga, dahil may idea ka na kung paano mag-install ng Windows, which is yan lang naman yung parang kumbaga nagpapahirap sa karamihan. Kadalasan naman na after na ng Windows installation or doon naman na sa desktop, halos lahat naman na tayo may idea na kung anong dapat mong gagawin, kung paano mag-install ng software, kung paano yung other stuff na kailangan mong gawin, or kung paano i-configure yung mga games mo. Kasi lahat naman yan nasa Google na rin may mga YouTube guide na rin naman yan. Pero at least you have now a better, kumbaga, perspective kung paano nga ba talaga mag-install or mag-format in a safe way na hindi ka natatakot. Kasi kadalasan naman sa atin, kaya hindi natin magawa-gawang mag-reformat or mag-install ng Windows kasi nandun yung takot. So kanina nagbigay ako ng mga basic tips na anong gagawin mo bilang isang first timer na mag-install ng Windows. Tulad nga ng sinabi ko, dapat pag gumagawa ka ng bootable drive, walang ibang flash drive na nakakabit. Pag nag-install ka ng hard drive, walang ibang storage na nakakabit, lalong-lalo na kung may files ka. So, it's better na dapat kung ano lang yung magiging boot drive mo, yan lang muna yung nakakonect sa yung motherboard. Alright? So, ayun lang naman po. Ganun lang po kasi wala pong puputok. So, wag po kayong matakot na i-try, lalong-lalo na kung kailangan na talaga or bumabagal na yung computer nyo or on some point parang nararamdaman mo na kailangan na ng reinstallation ng ating computer. Pero actually, there is still another option which is yung reset. Pero that will be for another day. Alright, so that's it guys. Feel free to subscribe and for more videos like this, ayan, mag-comment kayo sa baba kung may mga gusto pa kayong idagdag. Kung gusto niyo nang unahan yung videos natin at i-share sa ating community, then andyan yung comment section natin sa baba. Yan po yung gamit ng ating comment section. Kung gusto nyong mag-feed na ng mga additional info or mga mas advanced na info, then you may share it down sa ating comment section below. And yes, stay safe everyone.